pagharap sa Diyos. Ang ating Diyos po ay banal. Ang ating Diyos ay makapangyarihan, may likha ng lahat, makatarungan, nalalaman ang lahat. At ang ating Diyos ay kataas-taasan at marami pang mabubuti at kamangha-manghang katangian ang ating Diyos. Ang tanong po, paano tayo haharap sa banal na Diyos? Ang isang sumasampalataya kay Jesus, binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Ibig sabihin, kung ang isa pong tao na nanampalataya kay Jesus, meron na siyang relasyon ngayon sa Diyos. Kung ikaw po ay na kay Jesus, meron ka ng kaugnayan sa Diyos. Ngayon, kapag nagsasalita ang iyong Diyos, kapag may paanyaya at may naisabihin sa iyo ang iyong Diyos, dapat handa ka makinig. Kapag may iniuutos ang iyong Diyos, dapat handa kang sumunod. Kapag kinikilala mo na nilikha ka at iniligtas ka ng Diyos, ang magiging response mo po or tugon mo po sa katotohanan ng iyon ay sasambahin mo ang tunay na Diyos. Ganyan po ang ugnayan mo bilang mananampalataya. Ngayon po ay meron ka ng relasyon sa Diyos. Ngayon, ang tanong ay talaga bang naiintindihan natin ang ginagawa natin tuwing araw ng linggo kapag tayo ay nagtitipon at sama-samang humaharap sa Diyos? Nawa po makatulong ang ating aralin ngayon para mas maunawaan natin na yung ating mga ginagawang pagtitipon, lalo nga po kapag araw ng linggo, ay hindi lang natin basta magawa at isipin na yon ay gathering lang. Kundi ito po ay pagharap natin sa Diyos, pagsamba natin sa dakila at makapangyarihang Diyos na may likha ng lahat. At iyon ay pakikipagtagpo natin sa Diyos. Nakikinig tayo ng Kanyang salita, inaawitan natin siya, pinapapurihan natin siya, nananalangin tayo sa Kanya. Ang ating pag-aaral po ay mula sa Exodus chapter 19, simula sa verse 1 hanggang verse 14, na makita po natin kung paanong habang inihahayag ng Diyos ang Kanyang sarili, at ang kanyang mga katangian at otoridad, ay magkaroon din naman po tayo ng biblical na gabay o pattern kung paano tayo dapat haharap sa Diyos na banal. Ang version po ng Biblia na ating gagamitin sa Tagalog po ay ang Bagong ang Biblia at ilang Revised Tagalog Popular Version. Sa English po ay New American Standard Bible. Tingnan po natin, hindi lang yung literal na pangyayari, kundi kung ano din ang nakapaloob na mensahe sa encounter, sa pagtatagpo na ito ng mga Israelita sa Diyos. At magkaroon din po tayo ng kaunawaan kung paano naman tayo sa ngayon, sa panahon natin ngayon, sa opportunity na binibigay sa atin, ay maunawaan natin kung paano tayo haharap sa Diyos. So, ganito po yung pasimula sa chapter 19, sa verse 1. Sa ikatlong bagong buwan, pagkatapos na ang mga anak ni Israel ay makaalis sa lupain ng Ehipto, dumating sila ng araw ding iyon sa ilang ng Sinai. Dumating sila sa Sinai. Verse 2, nang sila'y umalis sa Rephidim at dumating sa ilang ng Sinai, humimpil sila sa ilang at dooy nagkampo ang Israel sa harap ng bundok. At dito nga sa lugar na ito, yung in front of the mountain, ibibigay ng Diyos ang 10 utos at iba pang mga utos na nakaugnay sa 10 commandments. Ibibigay ng Diyos sa mga Israelita. Dito po mangyayari yung unang pagkakataon na haharap ang Israel, ang buong bayan ng Israel ay haharap sa Diyos na magkakasama. Si Moises po yung aakyat ng bundok para makipag-usap sa Diyos, pero makikita din natin na nais din ng Diyos na nais ng Diyos mismo na humarap sa kanila at makaharap ng Diyos ang bayan ng Israel at merong ipapasabi ang Diyos sa Israel sa pamamagitan ni Moises. Basahin natin yung verse 3. Si Moises ay umakyat tungo sa Diyos at tinawag siya ng Panginoon mula sa bundok na sinasabi,
Ganito ang sasabihin mo sa sambahayan ni Jacob at sasabihin mo sa mga anak ni Israel. So si Moises po yung aakyat sa bundok, pero magsasalita din ang Diyos sa pamamagitan ni Moises, o makakausapin ng Diyos si Moises sa paraang maririnig ang Diyos ng buong bayan ng Israel. Basahin natin yung verse 9. Tapos isipin natin yung tagpo, yung senaryo po dito. Nasa bundok sila ng Sinai, nagkampo sila sa paanan, tinawag ng Diyos si Moises, umakyat ng bundok si Moises, kinausap ng Diyos si Moises. Sa verse 9, sinabi ng Panginoon kay Moises, ako'y darating sa iyo sa isang makapal na ulap upang marinig ng bayan kapag ako'y nakikipag-usap sa iyo. May personal na sasabihin ang Diyos kay Moises, pero nais din ng Diyos na marinig ng buong bayan ng Israel kung ano yung sasabihin ng Diyos kay Moises. At paniwalaan ka rin nila magpakailanman. At sinabi ni Moises ang mga salita ng bayan sa Panginoon. So magsasalita ang Diyos kay Moises, hindi lang para marinig ni Moises, kundi para marinig din ang Diyos ng mga tao. At sa verse 11, at humanda sa ikatlong araw, sapagkat sa ikatlong araw ay bababa ang Panginoon sa paningin ng buong bayan sa ibabaw ng bundok ng Sinai. So hindi lang basta mapapakinggan ng mga tao ang Diyos, kundi bababa ang Panginoon sa paningin ng buong bayan. Sa pasimula po ng chapter 19, ipinapakita sa atin na haharap ang Diyos sa mga tao. Magsasalita ang Diyos, magpapakita ang Diyos sa mga tao. Siyempre, alam po natin, hindi ito buong literal na magpapakita sa kanila talaga ang Diyos. No? Ang punto lamang po natin ay haharap ang Diyos sa kanila at sila naman, yung buong Israel, ay haharap sa Diyos. Ang tawag ni Moises sa encounter niyan, sa pagtatagpo niyan, sa pagharap nila yan. Ang tawag po ni Moises sa tagpong yan ay araw ng pagtitipon. Basahin po natin yung Deuteronomy chapter 9, dito po sa verse 10. Ibinigay sa akin ng Panginoon ang 2 tapyas na bato na sinulatan ng daliri ng Diyos. Nasa mga iyon ang lahat ng mga sinabi ng Panginoon sa inyo sa bundok mula sa gitna ng apoy ng araw ng pagtitipon, the day of the assembly. At hindi lang po dyan sa chapter 9 binanggit or tinawag ni Moises na yung pagtatagpo na yun, encounter nila na yon ng Diyos at ng bayan ng Diyos sa Diyos mismo ay tinawag niyang araw ng pagtitipon, maging sa chapter 10 at sa chapter 18 ng Deuteronomy. Haharap ang Diyos. Yun yung encounter. Magsasalita sa kanila, maririnig nila, at makakatagpo ng mga Israelita ang Diyos. Ang Hebrew word po ng pagtitipon or yung assembly ay kahal. Ang salitang kahal naman po may katumbas sa Greek word na ekklesia. Ang ekklesia, pinagmulan nyo ng salitang iglesia o church, na ang ibig sabihin naman po ng church o iglesia ay pagtitipon o assembly. Sa ating pag-aaral ngayon, ganyan natin siya titingnan. Ang buong assembleya, ang buong kongregasyon, ang buong church o yung buong Israel ay nagtitipon para humarap sa Diyos, para pakinggan kung ano ang sasabihin ng Diyos, para makatagpo ang Diyos. Ang matututunan po natin dito, may kaugnayan sa tuwing nagtitipon tayo kapag araw ng linggo. Pinapaalala nito sa atin na tuwing araw ng ating pagtitipon ay maging handa tayo sa pagharap kung sino yung ating Diyos at kung paano natin siya dapat sambahin at kung ano ang sasabihin sa atin ng Diyos sa araw ng pagtitipon. Mahalaga po na sa simula, tama yung ating pagkaunawa sa the day of the assembly. Yung the day of the assembly naman natin. So, bakit po? Kasi obserbahan natin yung trends sa maraming churches ngayon. Marami po, para bang nagiging casual na lang o hindi na masyadong pinaghahandaan yung araw ng panambahan o yung araw ng pagtitipon. Kasi yung klase ng tugtugan, yung programa
at yung mga gawain sa araw ng pagsamba, nagiging parang entertainment yung datingan. May mga ganong, no? Actually, trend siya sa panahon natin ngayon ng maraming churches. Yung nilalaman na programa ng worship service, yung mga klase ng tugtugan at awitan, yung mga gawain, parang entertainment yung datingan. Ang layunin ay kung paano makaka-attract sa maraming tao. Ang concern na lang ay kung ano ba yung gusto at nakakakiliti sa tao para maging miyembro ng church. Isinasantabi na kung ano ba talaga yung gusto ng Diyos. Ano ba talaga yung sasabihin ng Diyos? At ano ba talaga yung nais ng Diyos kung paano siya dapat sambahin? So, naisasantabi na yun. No? Sa ibang church pa nga po, nagiging parang over familiarity na lang yung pagdalo sa araw ng pagtitipon dahil sa paulit-ulit na ginagawa every Sunday, nagiging habitual na lang. Wala nang paghahanda. Wala na rin minsan yung excitement. Minsan sadya nang nagpapalit kahit wala namang dahilan para malate. Kasi parang nagiging habitual na lang. Or sa iba naman, mali yung pagkaunawa sa araw ng pagtitipon na hindi na lang pumupunta sa church kasi hindi nila feel. Yung emotion yung binabasihan. Hindi nila feel pumunta ng church. Mas pinipili na lang na magpunta sa ibang lugar kung saan mas enjoy sila. Pupunta na lang sa mall, pupunta na lang o attend na lang ng mga party, ng inuman. Kaya uunahin na lang yung mamasyal kesa unahin yung makipagtagpo sa Diyos. Ang pagsamba natin at pagharap sa Diyos, meron tayong paghahanda na dapat gawin. Yan po yung punto ng ating pag-aaral ngayon. At hindi tayo ang magsasabi sa kung paanong paraan tayo lalapit at kung paanong paraan tayo sasamba sa Diyos. Hindi nakadepende sa gusto natin, hindi nakadepende sa nararamdaman natin. Na kapag ayaw natin sa mga taong kasama natin, na kapag ayaw natin ng style ng preaching, o kaya ayaw natin ng choice of music, hindi na lang tayo dadalo. Aalis na lang tayo sa church. Ang Diyos po ang magsasabi sa atin kung paano tayo dapat humarap sa Kanya. Ang Diyos po ang magbibigay ng gabay sa atin at hindi tayo kung paano tayo dapat humarap sa Kanya. Balikan natin yung verse 3. Ano yung inuutos ng Diyos kay Moises? Basahin po ulit natin verse 3. Si Moises ay umakyat tungo sa Diyos at tinawag siya ng Panginoon mula sa bundok na sinasabi, ganito ang sasabihin mo sa sambahayan ni Jacob at sasabihin mo sa mga anak ng Israel. So, yung Diyos po ang may sasabihin. Makikinig lamang ang Israel. Yung assembleya, makikinig lang. Hindi kailangan ang suggestions nila. Hindi kailangang masunod yung tao kung ano yung gusto nilang marinig. Kung ano yung gusto nilang makita. Salita ng Diyos po ang may pinakamataas na otoridad kung pagharap sa Diyos ang pag-uusapan. Ano ba yung nais ng Diyos? Bakit siya nakikipagtagpo sa mga Israelita? Ano ba yung nais ng Diyos na malaman? Ano ba yung nais ng Diyos na sabihin sa sambahayan ni Jacob patungkol sa Kanya? Sa verse 4, inyong nakita ang aking ginawa sa mga Ehipsyo at kung paanong dinala ko kayo sa mga pakpak ng agila at kayo'y inilapit ko sa akin. Nagpapakilala ang Diyos sa kanila. Actually, nagpapaalala. Saksi sila sa mga ginawa ng Diyos mula sa paglabas nila sa Egypt. Yung mga 10 salot, na nakita nila yon, yung pagliligtas sa mga panganay nila, naranasan nila yon, yung pagtawid nila sa dagat at pagkapuksa ng mga humahabol or tumutugi sa kanila, nasaksihan nila yon. Ginawa iyon ng Diyos sa kanila at inihalin tulad dito sa isang agila na dala-dala yung kanyang mga inakay or mga sisiw. Helpless na parang mga sisiw yung mga Israelita. Iniligtas sila, ginabayan sila, inalagaan sila ng Diyos. Ngayon, ano yung dahilan? Ano yung purpose ng Diyos? Bakit iyon ginawa sa kanila? Bakit sila iniligtas sa Ehipto? Bakit nakikipagkasundo ang Diyos sa kanila? Ayon po dito yung highlighted po. Para sambahin ang Diyos. Para ilapit sila sa Diyos. Sabi dito, at kayo'y inilapit ko sa akin. Ganyan din po yung makikita natin sa ginawang pagliligtas sa atin ngayon ng Diyos sa atin mismo. Hindi lang para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Iniligtas tayo hindi lang para maalis tayo sa parusang walang hanggan. Iniligtas tayo ng Diyos hindi lang para mawala yung mga problema natin sa buhay na ito. Hindi ganoon.
Bakit nga ba namatay si Kristo para sa ating mga kasalanan? Tandaan natin, ito ginawa ng Diyos sa mga Israelita. Ang purpose po ay upang, sabi dito, at kayo'y inilapit ko sa akin. Ngayon, bakit namatay si Kristo para sa ating mga kasalanan? Basahin natin itong sulat ni Apostle Peter sa unang Pedro, chapter 3, verse 18. Sapagkat si Kristo man ay minsang nagdusa dahil sa mga kasalanan, ang isang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang kayo ay madalan niya sa Diyos, so that He might bring us to God. Siya ay pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Tulad nun sa mga Israelita, ito po yung nais ng Diyos naman sa atin din. Nais ng Diyos na ilapit tayo o madala niya tayo sa Kanya. At ginawa iyon ng Diyos mismo sa pamamagitan ng Kanyang anak, si Kristo. At bunga ng ginawa sa atin ng Diyos. Tulad nga din po sa makikita nating pangyayari sa mga Israelita na iniligtas sila ng Diyos. Ganon din tayo ay iniligtas ng Diyos upang madala niya sa Kanya. Bunga nun, ng ginawa sa atin na yon, nais ng Diyos na sumunod sa Kanya. Ang mga Israelita, sa verse 5 na ating pangunahing talatang pinag-aaralan, ganito nakalagay. Kaya't ngayon, kung tunay na inyong susundin ang aking tinig, at tutuparin ang aking tipan. Bunga ng pagkakaroon nila ng relasyon at ugnayan sa Diyos. Iniligtas sila eh. Meron na silang ugnayan, meron na silang relasyon. Bunga nun, susunod sila at tutupad sa salita ng Diyos. Ganon din po sa atin. Dahil sa meron na tayong relasyon at ugnayan sa Diyos, susunod at tutupad tayo ng salita ng Diyos. Dahil iniligtas tayo, dahil inilapit na tayo sa Diyos. So, mauna muna yung pagkakaroon natin ng relasyon sa Diyos. So, sunod tayo dahil iniligtas tayo ng Diyos, dahil inilapit na tayo sa Kanya. Ang resultang mangyayari sa kanilang pagsunod at pagtupad sa tipan ng Diyos, kasi sabi dito, kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at tutuparin ang aking tipan, ang resultang mangyayari, kayo ay magiging aking sariling pag-aari na higit sa lahat ng bayan, sapagkat ang buong daigdig ay akin. Sinasabi sa kanila ng Diyos, ituturing sila ng Diyos na bukod tanging pag-aari. Para bang kung sa atin, halimbawa, marami tayong gamit. Marami tayong na ipon, na gawa, na bili na gamit. Mahalaga sa atin yon. Pero, meron tayong isang gamit na mas espesyal. Mas mahalaga para sa atin. So, mararanasan ng mga Israelita yung paraan na hindi mararanasan ng ibang bansa or ibang lahi. Hindi dahil sa mabubuting mga tao itong mga Israelita. Special ang mga Israelita, hindi dahil sa sarili nilang katangian, kundi dahil po iyon sa malayang pagpili ng Diyos at malayang pagdidesisyon ng makapangyarihang Diyos. Pero hindi ibig sabihin nun na dahil special yung Israelites, wala nang pakialam ang Diyos sa ibang mga bansa o ibang mga lahi. Hindi po ganon. Sila yung unang pinili para makarating ang biyaya ng Diyos sa lahat ng mga tao. Tuloy natin sa verse 6. Sa akin, kayo ay magiging isang kaharian ng mga pari at isang banal na bansa. Ito ang mga salitang sasabihin mo sa mga anak ng Israel. So, meron pong layuning pagmimisyon itong pakikipagtagpo at pakikipagtipan ng Diyos sa Israel. Kapag nakita ng maraming tao sa paligid ng Israel na sila ay pinaghaharian ng tunay na Diyos, na may sinusunod silang Diyos, kapag nakita ng maraming tao sa paligid nila, ang buong Israel po ay magsisilbing mga pari na instrumento ng Diyos para mahayag sa maraming tao, sa maraming bansa, ang biyaya at habag ng tunay na Diyos. Magiging epektibo lamang silang kasangkapan, itong mga Israelita ay magiging epektibong kasangkapan ng Diyos kung sila po ay magiging isang banal na bansa. Ang pagiging banal sa kanila, pagsunod at pagtupad sa tinig at tipan ng Diyos. Kung sila ay hindi tutulad sa ibang bansa dahil sila ay sumusunod sa Diyos, kung sila ay magiging holy nation, kung kakaiba sila or nakabukod sila
na sila po ay namumuhay sa paraan ng Diyos at hindi sa paraan ng ibang mga bansa na walang Diyos, kung makikita ng ibang mga bansa na sumasamba sila sa tunay na Diyos, kikilalanin din ng iba. Haharap din ang iba sa Diyos para sambahin ang tunay na Diyos. So, ang nais ng Diyos, hindi lang para sa mga Israelita, kundi kasama po yung ibang mga bansa. Kasama tayo na mailapit sa Diyos. Na una lang, or, well, masasabi natin special, itong mga Israelita nung panahon na yan. Ayun po dito, ang mga salitang sasabihin mo sa mga anak ng Israel. Kaya bumaba ng bundok si Moises at ipinatawag yung mga elders ng Israel. So, sabi dito, ang mga salitang sasabihin mo ay ito para sa mga anak ng Israel. So, si Moises, bumaba, pinatawag yung mga elders. Verse 7. Kaya't dumating si Moises at ipinatawag ang matatanda sa bayan at ipinahayag sa harap nila ang lahat ng salitang ito na iniutos ng Panginoon sa kanya. O, sinabi ni Moises sa mga elders, yung salitang galing sa Diyos. At sa verse 8, yung mga matatanda sa bayan naman, yung nag-report, yung nagsabi sa buong bayan ng Israel. Ang buong bayan ay nagkaisang sumagot at nagsabi, ang lahat ng sinabi ng Panginoon ay aming gagawin. At iniulat ni Moises ang mga salita ng bayan sa Panginoon. Sinabi ni Moises sa Diyos kung ano yung nagkakaisang sagot at sinabi ng bayan ng Israel mula doon sa napakinggan nila. Kaya lang, ang tanong, itong sinabi nila na gagawin nila ang pagsunod at pagtupad sa mga sinabi sa kanila ng Diyos, ang tanong, nagawa kaya nila? Or kaya nga ba nilang gawin? Sa kasaysayan po ng Israel, mababasa natin yung pagsuway at unfaithfulness nila sa Diyos. Yun yung madalas na nangingibabaw sa mga Israelita. Pagsuway, unfaithfulness. Hindi naman nila sinunod at tinupad ang tipan ng Diyos. Kaya iyon yung dahilan kung bakit nagkaroon ng bagong tipan ang Diyos. Bakit isinugo ng Diyos si Jesus? Ginawa ni Jesus ang hindi magagawa ng mga Israelita. Itong sinasabi ng mga Israelites dito na lahat ng sinabi ng Panginoon ay aming gagawin, hindi nagawa at hindi kayang gawin ng mga Israelita. Pero ginawa ni Jesus. Tinupad ni Jesus ang mga utos ng Diyos. Ginawa ni Jesus ang hindi din natin magagawa. Kaya dahil kay Jesus, lahat tayo na ilapit sa Diyos. Tinupad ni Kristo yung salita, tinupad ni Kristo yung covenant ng Diyos. Kaya ganito yung sulat ni Apostle Peter sa 1 Peter chapter 2 verse 9. Ngunit kayo'y isang lahing pinili, isang maharlikang pagkapari, isang bansang banal, sambayanang pag-aari ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga makapangyarihang gawa niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na liwanag. So tayo po ay a chosen race, a royal priesthood, a holy nation. Tayo po ay sambayanang pag-aari ng Diyos. Hindi dahil mas masunurin tayo sa mga Israelita. Hindi dahil mas tapat tayo kung ikukumpara sa mga Israelita. Alam natin hindi naman tayo din masunurin. Pero naging kalagayan natin ito na tayo ay lahing pinili, na tayo ay isang maharlikang pagkapari dahil merong isang tumupad at kayang tumupad ng salita ng Diyos na sinasampalatayanan natin. Dahil kay Kristo, makakalapit tayo, makakaharap na tayo sa Diyos. So, pansinin po natin na Diyos ang pumili, ang Diyos ay yung unang lumapit. At makikita din natin sa nangyari noon sa bundok ng Sinai, ang Diyos ang bumaba, ang Diyos ang dumating para makalapit ang tao sa Diyos. Sinabi ng Diyos kay Moises, tuloy natin yung main text sa verse 9. Sinabi ng Panginoon kay Moises, ako'y darating sa inyo sa isang makapal na ulap upang marinig ng bayan kapag ako'y nakipag-usap sa iyo at paniwalaan ka rin nila magpakailanman. Yung sasabihin ng Diyos kay Moises, maririnig ng lahat. Isang maaaring dahilan nito, yung mga pagsalungat kasi lagi ng mga Israelita sa pamumuno ni Moises.
Kaya marahil ganito. Sabi po dito kasi, paniniwalaan ka nila. Paniwalaan ka rin nila magpakailanman. Yung bang ma-validate sa mga Israelita na yung sinasabi ni Moises sa kanila ay hindi sariling ideya ni Moises. Hindi sariling opinion ni Moises, kundi talagang salita mismo yon ng Diyos. Katulad din po yan ng ginagawa ng Diyos kapag kumikilos siya sa isip at puso natin para tanggapin natin yung mga salitang naririnig natin. Kapag po tayo ay nakakadalo at nakakapakinig sa tapat na pangangaral ng Biblia, kumikilos ang Diyos sa isip at puso natin na hindi lang salita ng tao, kundi salita mismo ng Diyos ang ating naririnig at tinatanggap. Tulad ng nangyaring pagtanggap sa mga ipinangaral nila Apostle Paul sa mga taga-Thessalonica. Basahin po natin itong 1 Thessalonians chapter 2 sa verse 13. At kami ay patuloy na nagpapasalamat sa Diyos na nang inyong tanggapin ang salita ng Diyos na inyong narinig sa amin. Sina Pablo yung nagsalita, ay inyong tinanggap iyon hindi bilang salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan ay bilang salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na sumasampalataya. Sa pangangaral ng tungkol at mula sa Biblia, naririnig natin ang boses ng Diyos. Tulad sa mga Israelita, maririnig nila ang Diyos kapag nagsalita sa kanila si Moises. At dito naman po sa Thessalonica, naririnig nila ang Diyos sa pamamagitan ng mga ipinangaral ni na Pablo. At sa ating main story, hindi lang po nila maririnig ang Diyos. Hindi lang maririnig ng mga Israelites ang boses ng Diyos, kundi makikita pa nila ang Diyos. Sa verse 11, at humanda sa ikatlong araw, sapagkat sa ikatlong araw ay bababa ang Panginoon sa paningin ng buong bayan sa ibabaw ng bundok ng Sinai. Na paano makikita ang Diyos? Kasi ang Diyos, Espiritu. So, dahil Espiritu siya, invisible siya. Walang physical parts katulad nating mga tao. Hindi siya makikita. Maliban na lang kung ang Diyos magpapakita ng sadya sa anyo na tulad ng kanyang mga nilikha, katulad ng anghel, o kaya ng apoy, o kaya ng ulap, o ng iba pang mga nilikha ng Diyos. Pwede yun, kung luluobin ng Diyos. Pero yung literal na with our bare eye, hindi natin makikita ang Diyos. Kung makita man natin sa harapan, sa mata natin, ang Diyos, ay delikado para sa atin. May warning po ang Diyos dyan. Sino mang makakakita sa Diyos, tiyak na mamamatay. Ibig sabihin, hindi tayo pala talaga basta-bastang dapat lalapit sa Diyos. Yan yung warning. Hindi lang literal, hindi lang physical. No? Yung message dapat maunawaan natin eh. May warning ang Diyos na sino mang makakita sa Kanya ng harapan, mamamatay, tiyak na mamamatay. Tinuturo lang nito sa atin na hindi tayo kasi basta-bastang lalapit sa Diyos. Parang kapag may VIP tayong pupuntahan, hindi agad-agad tayo at basta-basta nakakalapit. VIP yun. Halimbawa, pupunta tayo sa may mataas na kapangyarihan sa ating lipunan. Kunyari, presidente ng bansa. Pwede bang agad-agad, ganun-ganun na lang tayo makakalapit? Hindi tayo basta-basta makakalapit. Dadaan tayo sa mahigpit na security procedures. Diba na lang kung tayo mismo yung pinatawag. So, paano pa kung Diyos na yung lalapitan natin? Kung kunyari, pupunta tayo sa isang mayor, diba, naghahanda tayo, may mga procedures, may mga security procedures, may mga pagdadaanan, may mga paghahanda. Ay, paano pa kung ang Diyos na yung lalapitan natin? Sabi ng Diyos kay Moises sa verse 12 ng Exodus 19, lagyan mo ng hangganan ang paligid ng bundok at sabihin mo sa kanilang huwag aakyat sa bundok ni hahawakan ang anumang nasa loob ng hangganan. Sino mang gumawa nito ay papatayin. So yan yung warning. Basahin pa natin yung kasunod sa verse 13. Sa pamamagitan ng bato o sibat, maging tao man o hayop, at sino mang patayin sa ganitong dahilan ay huwag ding hahawakan. Kapag narinig na ninyo ang mahabang tunog ng trumpeta, saka pa lamang kayo makakaakyat sa bundok. So, may procedure. Sinasabi ng Diyos kay Moses, may boundaries. Hindi pwede basta na lang tatawirin yung hangganan, yung boundary. Nakamamatay yun.
again, maliban na lang kung ipapatawag sila ng Diyos. Tumunog na yung trumpeta, yun. At sa paglapit nila sa Diyos, kailangan nakahanda. Hindi rin basta-basta. Merong paghahanda na dapat gawin kapag pinalalapit sila ng Diyos. Again, parang tayo din po yung lalapit tayo sa isang mataas na klase ng tao sa ating lipunan, may paghahanda tayong ginagawa. Lalo na pag Diyos pa ang haharapin or kakatagpuin natin. Ganito po yung pinapasabi ng Diyos na dapat nilang gawing paghahanda. Merong preparation yung mga Israelite. Sa loob ng 2 araw, bago yung pagbaba at pagpapakita ng Diyos sa kanila sa ika-3rd day. Basahin po natin itong verse 10 hanggang 11. Sinabi ng Panginoon kay Moises, pumaroon ka sa bayan at italaga mo sila ngayon at bukas at labahan nila ang kanilang mga kasuotan. So, yan yung preparation, ha? Sa RTPB ng verse 10 na ito, sabihin mo sa mga tao, sabihin ni Moises sa mga tao, ihanda nila ang kanilang sarili, yung italaga mo sila, consecrate them, ihanda nila yung kanilang sarili. Walang sinabi dito kung bakit kailangang labhan, no? Yung damit nila. Pero marahil yung point dito, hindi lang naman yung physical na kalinisan, kundi yung physical na kalinisan bilang salamin o reflection ng higit na mahalaga, yung kalinisan ng puso ng taong haharap sa Diyos. Ang Diyos po ay banal. Ang Diyos, alam natin, walang karumihan sa Diyos, walang kasalanan sa Diyos, walang kapintasan sa Diyos. So, paano tayo harap sa Kanya? Tayong marumi, tayong makasalanan. Kailangan tayong linisin. Kailangan i-consecrate tayo. Kailangan italaga tayo. Kailangan ihanda tayo. Kailangan tayong linisin sa ating mga karumihan. At ang makakagawa niyan, ang ating Panginoong Hesus lamang. Para makalapit tayo sa Diyos, kailangan nating isuot ang ating Panginoong Hesus. At ang paghahandaan nila sa kanilang pagharap sa Diyos, hindi lang nung mismong araw na yung mismong araw ng pagtitipon nila or pagharap nila mismo. Ayon po dito, ngayon at bukas ay italaga o hihanda nila yung kanilang mga sarili. Sa verse 11, at humanda sa 3 araw, sapagkat sa 3 araw ay bababa ang Panginoon sa paningin ng buong bayan sa ibabaw ng bundok ng Sinai. Sa 3 araw pa yung pagharap nila sa Diyos. Pero ngayon pa lang at bukas at sa 3 araw, kailangan handa. Kailangan ready na sila, prepared na sila. Pinapakita nito sa atin yung kahalagahan ng paghahanda sa pagharap sa Diyos. At sa verse 14, bumaba si Moises sa bayan mula sa bundok at pinabanal ang bayan at nilabhan nila ang kanilang mga kasuotan. Ano man yung dahilan kung bakit nais ng Diyos na labhan nila yung kanilang damit, ang pinakapunto po ay matutunan nila na sundin kung ano yung pinapagawa ng Diyos para ihanda yung kanilang sarili sa pagharap nila sa Diyos. At yan, ginawa naman nila. No? At pinabanal ang bayan. And consecrated the people. Nagtuturo din ito sa atin na hindi basta-basta talaga yung pagharap din naman natin sa Diyos ngayon. Kailangan din nating paghandaang mabuti. Sa atin kasi madali yung maglaba eh. May washing machine o kaya may mga laundry shop. Pero para sa mga Israelita, sipin po ninyo, nasa disyerto sila. Nasa ilang. No? Ilang araw na ring marumi yung mga damit nila dahil sa bundok yan, ilang yan, disyerto yan, maalikabok to, maputik. Tapos kakaunti pa yung tubig para sa, kung meron man siguro, more on pang-inom kung paano sa paglalaba. So, ang point po, nangangailangan ng maraming effort at pagsisikap sa kanilang bahagi para magawa nila ang paghahanda sa pagharap sa Diyos. Yun yung dapat din nating makita. Yung marami palang effort din at mga pagsisikap sa ating bahagi para magawa natin yung paghahanda sa pagharap sa Diyos. Dito sinunod nila Nilaban nila yung kanilang kasuotan. Ibig sabihin po, naghanda sila ng paghahanda ayon sa paraan ng Diyos bago sila humarap sa Diyos. Nasusundan niyo po? Sa atin, pwede bang, wag na lang natin gawin? Pwede bang araw ng pagtitipon, ano na lang, wala na paghahanda. Hindi naman kasuotan yung madalas na concern natin. Madali yung maglinis ng kasuotan ngayon kung ihambing sa kanila.
Pero yung point, ang concern po natin, yung nilalaman ng ating puso. Nais ng Diyos na maging handa tayo sa paglapit sa Kanya. Madalas po kasi, marami sa atin, parang casual na lang sa pagsamba natin sa Diyos. Parang wala lang. Again, kung sa governor tayo pupunta, naghahanda tayo. Kung sa mataas na katungkulan sa lipunan ng kakausapin natin, naghahanda tayo. Dapat ganun din po. O kaya, higit pa na paghahanda kapag haharap tayo sa Diyos. Ang Diyos po ay ang ating Diyos at siya ang may likha ng lahat. So, paghandaan natin yung pagharap sa Kanya. No, pinaghahandaan mo ba ang pagsamba sa Kanya sa bawat linggo na nagtitipon tayo sa church? Binabasa ba natin ang salita ng Diyos araw-araw bilang paghahanda sa pakikinig sa Kanya sa pangangaral ng Ebanghelyo pag Sunday? Part ng paghahanda yun. Maraming effort, maraming kailangan i-extend tayong gagawin para sa paghahanda. Nananalangin ba tayo araw-araw in preparation sa sama-sama nating pakikipagtagpo sa Diyos sa araw ng linggo? Part yun ng paghahanda. Pinaghahandaan ba natin? Pati yung oras ng pagtulog natin kapag Saturday. Para kinabukasan ng linggo, pagising natin, handa rin yung isip natin, yung katawan natin. So pinaghahandaan ba natin? Ang ating talakayan po ngayon, pagpapaalala na naghahanda ba tayo na makatagpo ang Diyos tuwing araw ng linggo? Yung mga Israelita, nakita natin, at sa ikatlong araw pa lang, pero pinaghahandaan na sila ng Diyos. At yung hindi man sinabi yung bakit gusto pang labhan, pero pinakita doon yung effort na dapat nilang extend. Marami mga Kristiyano ngayon, nagiging basta-basta na lang yung pagsamba sa Diyos. Dahil hindi na lubos na nare-realize kung ano yung ibig sabihin ng pagharap sa Diyos. Sa ating pagtatapos po, paano tayo dapat humarap sa Diyos sa tuwing magtitipon tayo sa pagsamba tuwing araw ng linggo? Ang sagot, basahin natin at pagbulay-bulayan ang Hebreo chapter 12, verse 18 hanggang 24. Nababasahin ko po sa inyo ng tuloy-tuloy at pagbulay-bulayan po natin na makakuha natin yung kasagutan sa tanong na ito. At magtatapos yun sa verse 28 hanggang 29. Babasahin po natin. Simulan natin sa verse 18. Hindi kayo lumapit sa isang bundok na nakikita gaya ng mga Israelita sa bundok ng Sinai. Ito'y may apoy na nagliliyab at nababalutan ng dilim at malakas na hangin. Ito yung tagpo sa pinag-aralan natin sa Exodus chapter 19. Remember? Sa ano pa? Sa kasunod. Doon ay may tunog ng trumpeta at tinig na nagsasalita. Yung senaryo nila sa bundok ng Sinai. Nang ang tinig na yon ay marinig ng mga tao, nakiusap silang tumigil na iyon ng pagsasalita sa kanila. So verse 20, sapagkat hindi nila matagalan ang utos na ito. Ang sino mang tumapak sa bundok, kahit hayop, ay babatuhin hanggang sa mamatay. So, yun yung boundary. No? Kasunod po, talagang nakakakilabot ang kanilang natatanaw, kaya't pati si Moises ay nagsabing, nanginginig ako sa takot. Sa 22, sa halip. So, eto na tayo ngayon. Sila, yun yung mga Israelita doon sa tagpo, doon sa Exodus chapter 19. But, tayo, no? Ang nilapitan ninyo ay ang bundok ng Zion at ang lungsod ng Diyos na buhay. Ang Jerusalem sa langit na kinaroroonan ng di mabilang na anghel. At sa verse 23 and 24, dumalo kayo sa masayang pagtitipon ng mga itinuring na panganay. Ang kanilang mga pangalan ay nakatala sa langit. Lumapit kayo sa Diyos na hukom ng lahat at sa mga espiritu ng mga taong ginawang ganap. Lumapit kayo kay Jesus, ang tagapamagitan ng bagong tipan. Ang dugo niyang dumanak ay may pangako ng mas mabubuting bagay kaysa isinisigaw ng dugo ni Abel. At sa verse 28 at 29, kaya't magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi mayayanig. Sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya, sa paraang may paggalang
at pagkatakot. Sapagkat tunay nga na ang ating Diyos ay parang apoy na nakakatupok. So dumalo tayo sa ating mga pagtitipon. Lumapit kay Jesus, magpasalamat tayo sa Diyos. Ihanda natin ang ating mga sarili. Magkaroon ng paggalang at pagkatakot sa Diyos. For our God is a consuming fire. Dumalo tayo sa ating mga pagtitipon. Lumapit kay Jesus. Magpasalamat tayo sa Diyos. Ihanda natin ang ating mga sarili. Nais ng Diyos na makalapit tayo sa Kanya. Nais ng Diyos na maging handa tayo sa pagharap natin sa Kanya. Sa paghahanda natin sa ating sarili, alalahanin po natin yung ating pinag-aralan, yung ilang mga talata ng Exodus chapter 9 at yung huling binasa natin sa Hebreo chapter 12. Alalahanin natin po yan sa paghahanda natin sa ating sarili. At ipaalala din po natin ito sa ating mga kakilala, sa ating pamilya, lalo na maging handa din sila, tayong lahat, sa pagharap sa Diyos, lalo na tuwing linggo o araw ng ating pagsasama-sama sa pagsamba sa Diyos. Maging handa tayo. Huwag nating gawin yung ating pagtitipon na basta-basta lang. Dahil po ang Diyos na sinasamba natin ay hindi basta-basta lang. Ang ating Diyos ay banal, makapangyarihan, may lalang ng lahat, makatarungan ng ating Diyos, nalalaman ng Diyos ang lahat, kataas-taasan ang Diyos. At marami pang mabubuting katangian ang ating Diyos. Nararapat lamang na paglaanan ng oras, paglaanan ng lakas, upang siya, ang ating Diyos, ay purihin at sambahin. Muli po mga kapatid, maging handa sa araw ng ating pagtitipon sa pangalan ng Panginoon. Maging handa sa pagharap sa Diyos. Hanggang dito po ang ating pag-aaral. Hanggang sa susunod na Webes, maraming salamat po sa inyong pakikinig mga kapatid. Pagpalain po kayo ng salita ng Diyos.